Welcome po to our Sunday School sa punong bahagi ng ating pananambahan sa umagang ito. Let us come to the throne of God through prayer. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kagandahan loob na patuloy na namamahala sa inyong iglesyang ito at sa buhay naming lahat. Panginoon, salamat sapagkat sa inyong pagiging Diyos na makapangyarihan, sa inyong pagiging Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, at Diyos na nasa lahat ng lugar, ay isang katangian ninyo na dapat namin panghawakan, na we are safe and secure sa inyong pagiging Diyos at pastol ng inyong iglesyang ito at ng aming buhay. Hayaan nyo na sa pagpapatuloy namin sa pananalangin at sa gawain ito, ipagpakumbaba namin ang aming mga sarili, kilalanin namin sa aming mga sarili na meron kaming mga pagkukulang at mga kamalian sa pagsuway o hindi namin pagsunod sa inyong mga salita. Dahil dito, hinihingi po namin ng tawad bilang mga anak ninyo at ama namin kayo ang anumang kasalanan at kahinaan na aming ginawa. Patawad po, Ama. Salamat, alang-alang kay Kristo. Patuloy na kami ay inyong ginagawaran ng isang makaamang pagpapatawad. Ngayong umaga, i-bless nyo ang mga salita nyo na aming pag-aaralan sa buhay ng lahat ng mga makikinig, tatanggap at mag-aaral ng inyong mga salita. Ang banal mong Espiritu ang siyang nais namin na magbigay ng kakayanang pangunawa sa kalooban at isipan namin upang maitanim sa puso at maiyokit sa aming isipan ang mga matututunan namin. Upang nasa ganon, tumibay kami sa aming pananampalataya at relasyon sa inyo at maipamuhay namin ito. Nang sa ganon, maipaglingkod namin ito sa mga tao, lalo na sa pag-ministry namin for your glory alone. And we pray na ang mga kapatiran naming wala pa, kayo po ang siyang patuloy na maglagay sa kanilang isip at kalooban at sa conviction ng banal mong Espiritu, Panginoong Yesus at ng inyong salita, na sila ay makasama namin at dumako sa amin pong pagtitipon na ito upang sambahin ka. Nais naming maparangalan ka at alam namin na we are more than conqueror sa pamamagitan po ni Jesucristo at ng kanyang banal na Espiritu na nasa aming mga buhay. This is our prayer. In Christ's name, amen and amen. Morning. Pinagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa dalawang sakramento na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Namely, ang sakramento ng bautismo sa tubig at ang pangalawa ay sakramento ng banal na hapunan o the Lord's Supper. Ngayong umaga, pinagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos sapagkat meron tayong confession of faith o yung creed na ating pinangahawakan because we are confessional church. Meaning, meron po tayong confession of faith na pinangahawakan o credo na pinangahawakan na naisulat noong 1500. Ang pangalan nito ay walang iba kundi ang Katekismong Heidelberg o Heidelberg Catechism. At ito ang siyang pananampalatayang kapahayagan ng mga protestante o mga reform na mananampalataya noong 1500. Particularly, noong 1560, pataas na isulat ito at meron itong kasama na tinatawag na Belgic Confession of Faith at yung Canon of Dort na tinatawag na the three forms of unity o ang pagkakaisa ng tatlong puntong ito. At ngayon ay mahalaga na maintindihan natin, hindi dahil sa new teaching,
kundi kung ano ang sinasabi ng Biblia at kung ano ang sinasabi ng mga nauna sa ating mananampalataya at iglesia na kinasangkapan ng Diyos sa panahon ng Reformasyon. Ngayon, nasa Lord's Day 30 na tayo. And there are 1, 2, 3 questions and answer na dapat nating maintindihan sa umagang ito. At ito ay napakaganda sapagkat ang tinatalakay natin ay patungkol sa the Lord's Supper o ang banal na hapunan. Dito sa question and answer 80, nagtanong ang may akda ng Heidelberg Catechism. At painggan niyo po, ang sabi, ano ang kaibahan ng banal na hapunan ng Panginoon sa misa na kinikilala ng Papa sa Roma? So, malinaw na merong tanong sa pagdaraos ng banal na hapunan sa usapin ng Roman Catholic o yung misa ng Papa sa Roma. Ano yung diferensya? Pagkakaiba nito sa pinaniniwalaan ng mga reformers o ng reform ng mga ebangheliko na sinauna noong 1500. May differences po. At alam nyo na, nung lahas na pag-aaral natin, na ipaliwanag ko na may kaibahan sapagkat alam natin na sa biblical na aral ni Apostle Paul and even Jesus Christ, ang pagdaraos ng sakramento ng banal na hapunan ay tinatawag na commemoration o pag-alaala sa kamatayan at sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan. Namely, pinakita doon na yung banal na hapunan ay pag-alaala sa sacrifices o kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Pero this is not only commemoration, but it is very significant when it comes to the Word of God. At alam natin na ang pinag-uusapan dito ay walang iba kundi si Jesus Christ ay present sa banal na hapunan through His Spirit and through His Word. Yun yung dapat nating maintindihan. At sa Roman Catholic, alam natin na this is transubstantiation. Ibig sabihin, literal, na nagiging katawan at dugo ito ni Kristo kapag ito ay in-administer ng kanilang mga priest, which is ito ngayon yung ating pinag-uusapan. Again, sa question and answer 80, ang unang tanong, ano ang kaibahan ng banal na hapunan ng Panginoon sa misa na kinikilala ng Papa sa Roma? Ganito ang sagot. Ang banal na hapunan ng Panginoon ay nagpapatotoo sa atin na tayo'y may buong kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan lamang ng isang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ang gumawa sa krus. So sa atin, biblically basis na tinitingnan natin, based on Hebrews 7:27, ganito ang sabi ng Hebreo chapter 7 verse 27. Now, malinaw na sinasabi ng Word of God sa Hebrews 7:27 ay ganito. Hebreo 7:27, ang sabi ng Word of God ay ganito. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyay pang magpakailan man nang ihandog niya ang kanyang sarili. Well, malinaw na once and for all, hinandog ni Jesus Christ ang kanyang sarili sa cross and that is enough at sapat na po yun. Pero alam natin sa doktrina ng Roman Catholic
Mamaya makikita natin every time na meron silang tinatawag na communion, literal yon na lagi nilang inihahandog si Kristo sa anyo ng ostya nila at ng alak nila. Kaya naman malinaw na pinapakita sa Hebrews 7:27 na minsan lamang ni Jesucristo inihandog ang kanyang sarili sa cross at yon ay sapat na, hindi na kailangan paulit-ulit na ihandog si Kristo sa pamamagitan ng ostya o ng alak. Well, sinasabi pa rin po ng Hebrew 9:12-26 ay ganito. Hebrew chapter 9 verse 12 and 6. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-balalan at iyo'y sapat na. Tapos, ang sabi ho ng verse 26 ay ganito. Kung di gayon, kailangan sanang siyang paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag-an sa libutan. Subalit minsan lamang siyang namatay mula pa ng subalit minsan lamang siyang napakita, ngayon magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. So, pinapakita na minsan lamang naghandog ang ating Panginoong Jesucristo at hindi po kailangang ulit-ulitin. Yan ang pananampalataya natin mula sa banal na kasulatan na ang banal na hapunan ng Panginoon ay nagpapatotoo. This is our witness. Pag nakakaroon tayo ng Lord's Supper, pinapatotoo ng banal na hapunan ng ating Panginoon na tayo ay may buong kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan lamang ng isang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo na siya mismo ang gumawa sa krus. So, yun yung paniniwala natin from the Word of God. Tapos, at tayo rin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay pinag-isa kay Kristo. So, tayo naniniwala na yung Lord's Supper ay nagpapatotoo ito ng kamatayan at pagkamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. At tayo na mga naligtas ay pinapakita na mayroon ng kaligtasan. At hindi lamang kaligtasan, kundi tayo ay nakipagkaisa. Malinaw po na sinabi rito na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ipinag-isa tayo kay Kristo. This is our union with Christ. Maliwanag po yan sa unang Korinto 6:17. Ganito ang sabi, yung pinagkaisa tayo kay Kristo ng pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa unang Korinto 6:17. So sabi ng unang Korinto 6:17 ay ganito. Now in verse 17, ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. So malinaw po na sinasabi ni Paul, ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. So malinaw na yung Espiritu Santo ay pinagkaisa tayo kay Kristo. Kaya nga ho, maliwanag na ang Lord's Supper at sa pagtitake natin ng mga elementong ito na dalawa, which is the bread and the grape juice, ay hindi ho literal na nagbibigay ng kaligtasan sa atin yan. Hindi katulad ng paniniwala ng Roman Catholic na every time na ina-administer ng priest, literal yan na nagiging katawan at dugo ni Kristo. In that sense, talagang inaalay nila si Kristo every time na may mass sila o misa. That is the meaning of mass. Walang iba kundi ino-offer nila again si Kristo. Malinaw na sinasabi sa atin ng Hebrew 7:27, Hebrew 9:12-26, Matthew 26:28, Lucas 22:19-20. This is a remembrance. This is the commemoration, no? Hindi ho ito literal. Tayo naniniwala na malinaw na sa pagdaraos natin ng banal na hapunan ay nagpapakita ito na tayo ay pinagkaisa ng banal na Espiritu kay Kristo. Kaya every time na meron tayong Lord's Supper, yan ho ang nire-remind sa atin. Malinaw po talaga yan. Kaya tutuloy ko na siya, ayon sa kanyang pagkatao, ay wala na ngayon sa lupa
kundi nasa langit, na at nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos na kanyang Ama, na kung saan siya ay dapat na ating sambahin. Well, malinaw ho na paano magiging tama ang paniniwala ng Roman Catholic na yung doktrina ng transubstantiation. Na ibig sabihin, literal na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Samantalang malinaw na ang turo ng Bible na si Jesucristo ay nasa langit na. He was ascended into heaven. So, paano mangyayari na pag in-administer ni priest ng RC, ng Roman Catholic, ang misa nila sa ostia at saka ng alak, paano magiging literal na katawan ni Kristo yon? Samantalang malinaw po na si Kristo Jesus ay wala na dito ngayon sa lupa. Wala siya ngayon dito sa lupa, kundi nasa langit na nakaluklok sa kanan Diyos ng kanyang Ama. At yan ho ay malinaw sa Hebreo 1:3. If you want to open with me your Bible, in Hebrew chapter 1, verse 3, paano mo masasabi na kapag yung paniniwala ng Roman Catholic na transubstantiation, literal na nagiging katawan niya, samantalang ang linaw na sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebrew chapter 1, verse 3 ay ganito. Now, ang sabi mo rito ay ito. Samahan niyo po ako, ang sabi rito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, ano yung linisin tayo sa ating mga kasalanan? So this is what He had done for us at the cross of Calvary. Matapos po siyang mamatay, nilibing ng 3 araw, muling nabuhay, at nanatili pa ng 40 araw dito sa lupa, and after that, ay pumunta na po sa langit. Yan ang gustong ipakita ng sumulat ng Hebreo. Sabi, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So, nasan si Jesus sa kanyang tinatawag na persona? Well, malinaw po na si Jesus Christ ngayon ay nasa heaven. Nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Kaya, when we will celebrate the Lord's Supper, mga kapatid, hindi ho yan literal na katawan ni Kristo yung bread at hindi ho literal na dugo ni Kristo ang ating grape juice. Yan yung tinatama ng sa Roman Catholic ng mga reformers noong 1563, noong 1500. Dito sa Heidelberg Catechism, of course alam natin, yung person ni Jesus Christ, siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng kalangitan. Pero sa kanyang pagiging Diyos kasama natin siya. That's why, in Matthew chapter 28, verse 20, ang sabi niya, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo, kailan? Hanggang sa katapusan ng mundong ito, ng sanlibutan. So, tingnan natin. Sa kanyang person, nasa langit siya. Sa kanyang pagiging Diyos, kasama natin siya. So, ibig sabihin sa pagiging God ni Jesus, kasama natin siya. Through His Spirit. Pero sa kanyang person, nasa langit siya. That's why, mapaka-imposible ang paniniwala ng Roman Catholic, yung misa ng Papa sa Roma, na pinatutupad nila sa lahat ng kontinente ng mundong ito, na sasabihin na once na in-administer ni Father, this is the body of Jesus Christ, literal na magiging katawan yun. No, hindi yung literal na katawan yun because the body of Jesus Christ now is in heaven. So, ganun din yung wine, hindi ho literal na wine yon. So, ano sa atin? Kaya ang paniniwala natin, when we celebrate the Lord's Supper, Jesus Christ is present sa kanyang pagiging Diyos because of His Spirit and because of His written word o salita ng Diyos na ginagamit sa pag-administer ng banal na hapunan. So, malinaw dapat sa atin yan. Kaya, dideklara ng Heidelberg Catechism na isinulat ng mga reformer
na tinanggihan ang aral na ito at diniklara na ito ay walang iba kundi false teaching, walang iba kundi ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, because the bread and the wine is no other than the body and the blood of Jesus Christ. Kaya masyadong sa ganung punto ay idolatry ang nangyayari po. Sinasamba po nila yung bread and wine. Bakit? Kasi literal na si Kristo yun eh. Nakatawan ni Kristo, literal na dugo ni Kristo yon. So in that sense, ito ang sabi ng hatol ng Katisismong Heidelberg. Ang hatol ng Katisismong Heidelberg ay ganito: subalit ang misa o ang mass, kasi kung alamin nyo lang po na hindi ho magkakaroon ng pagtitipon ng Roman Catholic nang wala hong tinatawag na communion. Every time na may mass ang Roman Catholic, magmimisa, kaya ang salitang misa, walang iba po yan, kundi ang pagdaraos ng communion sa kanila at pagtataas nila ng tinapay at alak na literal na yon si Kristo. Sa atin ho, malinaw na nireject ito ng mga reformer. Kaya sabi, subalit ang misa ay nagtuturo na ang mga buhay, yung mga buhay po ngayon na member nila, at ang mga namatay na ay walang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo. There is no assurance in the Roman Catholic that they have eternal life. Kaya nga sa kanila, pag namatay ang isang members nila ng Roman Catholic, saan pumupunta? Wala naman po sa heaven eh. Wala din daw sa hell. Nasa purgatorio. Unless na malinaw na pinapaunawa nila na mag-partake ng banal na communion, yung umaatin sa misa at doon ay napapatawad sila sa kasalanan nila. Kaya ang salvation nila, hindi doon nakapokus sa complete works ni Jesus Christ sa cross, sa natapos na ginawa ni Kristo sa cross, kundi ang salvation sa kanila ay nakabase palagi sa misa nila na ino-offer ni Father, na ina-administer niya sa pamamagitan ng osya at ng alak na literal na nagbibigay ng kaligtasan sa kanila dahil ito ay pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili to save those who will partake the element of their communion. Kaya malinaw yun eh. Kaya yung mga reformers sabing ganon, walang katiyakan ng kaligtasan unless na every mass you will partake and participate saan? Sa elemento ng sakramento nila. Kaya ang sabi ng Heidelberg Catechism, subalit ang misa ay nagtuturo na ang mga buhay, ngayon yun, mga buhay, at ang mga patay ay walang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapasakit ni Kristo. So, yung salvation nila, hindi nakabase doon sa complete works ni Jesus sa cross. Saan nakabase? Doon sa pagpapartake nila, paikibahagi nila ng banal na ng kanilang communion. Because that is the literal body and the blood of Jesus Christ. Ngayon, pagpatuloy ko, sabi ng Heidelberg Catechism, sabi rito, maliban na lamang, sa Roman Catholic po ito, maliban na lamang para sa Roman Catholic na si Kristo ay araw-araw na ihandog para sa kanila ng mga pari. At dagdag pa rito'y ang katawan ni Kristo ay nasa anyo ng tinapay at alak na dapat sambahin sa pamamagitan ng mga ito. So, when they say na itong ostyang ito, itong wine na ito ay katawan ni Kristo, sinasama po nila sa kanilang misa. Alin? Ang alak at ang ang ostya. So, adultery po yun. Adultery po yun. Why? Because in our na pag-aaral ngayon, Hebrews 7:21, 27, Hebrews 9:12 and 26, minsan lang inihandog ni Kristo ang kanyang buhay. At hindi na kailangan paulit-ulit pa at iyon ay sapat na para sa kaligtasan ng mga tunay na sumampalataya.
So ngayon, nasabi rito, at dagdag pa rito'y, ang katawan ni Kristo ay nasa anyo ng tinapay at alak. Transubstantiation po yan, na dapat sambahin sa pamamagitan ng mga ito. Kaya nga, sa katunayan, ang Mass ng Roman Catholic, ay wala ng iba, kundi isang pagtatakwil sa iisang sakripisyo at pagpapasakit ng Panginoong Hesukristo. At ito ay isang kasumpa-sumpang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, hindi nila paniniwalaan na yung kamatayan ni Kristo sa krus, sapat na yon. Based on Hebrews 7:27, na minsan lamang na namatay si Kristo sa krus ay sapat na yon at hindi na kailangan paulit-ulit pa na ihandog ni Kristo ang kanyang sarili sa krus. Hindi na kailangan magpaulit-ulit pa ng pag-o-offer ang mga priest sa panahon yon. And that is enough sa Hebrew 9:27. Kaya nga ho, ano ba ang ibig sabihin dyan? Kapag pinag-aralan nyo po ang Mateo 15:9, ano ang sabi doon? Sa Mateo 15:9, malinaw po na sinasabi sa Mateo 15:9 ay ganito. Now listen in verse 9. Pagpupulit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Kung hindi ito yung turo ng banal na kasulatan, pero pinapanatili nila when it comes to the issue of the communion, hindi ulit sinabi ng isang mataas na pope nila, yun ay final na yon. Hindi ho. Kaya sabi ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, kapag ka nagpupuri, sumasamba, wala sa basihan ng banal na kasulatan, anumang ginagawa sa loob ng iglesia, ay utos ito na walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. So mga kapatid, malinaw na pinapakita sa ating pag-aaral ngayon sa Lord's Day 30 na ang banal na hapunan na tinuro ng Biblia ay commemoration o pag-ala-ala, pero si Kristo ay present siya sa kanyang pagiging Diyos at sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at salita. Tinatanggihan natin ang paniniwala rito ng Romano Katoliko na kapag in-administer ng priest nila ang alak at ang ostya ay literal na nagiging katawan ni Kristo. We are not follow their teaching and principle sa kanilang Lord's Supper sapagkat pinalagan ito at hindi ito sinangayunan ng mga reformer na nauna sa atin. Sa question 81, para kanino itinatag ang banal na hapunan? So ngayon, ang tanong naman dito, para kanino ba ang banal na hapunan? Ang tanong ba, para ba sa lahat ng nasa loob ng simbahan nito na umaattend? So, sinagot ito ng question 81. Again, para kanino itinatag ang banal na hapunan ng Panginoon? Ang sagot, para sa mga talagang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, para ito sa mga mananampalataya. Nalinaw na ho sa ating pag-aaral na ang Lord's Supper ay hindi po para sa unbelievers. That's why we are not na parang okay lang sa atin na may hindi pa mananampalataya papartake ng Lord's Supper. Hindi ho yon. Ang Lord's Supper ay para po sa mga mananampalataya. Sabi nga rito, para sa mga talagang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ano pa? Yan ho ay makikita natin mamaya sa basis ng Mateo chapter 5 verse 3 and 6, Lucas 7:37, Lucas 15:18. Yan po yung basis na ang Lord's Supper is for the believers, not for unbelievers. Now, tuloy ko po, quickly. Ngunit, nagtitiwala naman na ang mga ito ay mapapatawad lamang sa pamamagitan ni Kristo at ang mga natitirang kahinaan ay nasasaklaw ng kanyang pasakit at kamatayan. Awit 103 verse 3. At sila rin na naghahangad na ang kanilang pananampalataya
ay patuloy na lumakas at ang kanilang buhay ay mas lalong maging banal. Subalit ang mga hipokrito, sila na hindi talaga lumapit sa Diyos na may bukal na puso, ay kumakain at umiinom ng paghatol sa kanilang sarili. So what is the basis? Bakit natin sinasabi na Lord's Supper is for believers, faithful believers o matapat na mananampalataya ni Kristo? Bakit natin sinabi? Tapos sinabi rito, yung mga taong hindi mananampalataya, hindi dapat mag-partake ng banal na hapunan. Tapos sinasabi natin, those hypocrites na nasa loob ng simbahan, na tingin nila sa sarili nila, hindi sila nagkakamali, hindi para sa kanila ang Lord's Supper. So meron tayong tinitingnan. Absolutely, ang unbeliever ay hindi dapat mag-partake ng Lord's Supper. Ang magpa-partake ng Lord's Supper ay ang mga mananampalataya na naligtas. Na umaamin na kahit sila ay matuwid na sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo, ay alam nila everyday may kahinaan sila. And in the time of the Lord's Supper, dapat nating i-recognize na meron tayong kasalanan so that we are maging tama sa pagpapartake ng Lord's Supper. Saan natin makikita yan? Sa 1 Corinthians chapter 11. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Nakita niyo po yan? 1 Corinthians 10:20 muna. 1 Corinthians 10:20. Para lang makita lang natin. Sa unang Korinto 10:20, ang sabi rito ay ganito. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaysa kayo ng mga demonyo. So ano ibig sabihin ni Paul dito? Yung mga pagan nga ibig sabihin sila yung mga walang relasyon sa Diyos, meron din silang ginagawang koinonia fellowship and they will offer nitong mga pagkain ito para sa Diyos-Diyosan. Okay? Ibig sabihin, ang sinasabi ni Paul ngayon dito ay ito, hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at saro ng demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa tulang ng Panginoon at sa tulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? So if you notice in verse 21, hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng demonyo. Well, alam natin na si Jesus Christ, binigyan niya ng category, ang John chapter 8 verse 40 yata yun, o 42, sabi niya, Diablo ang inyong ama, kung ano ang gusto niya, inyo nang ginagawa ninyo. Unconsciously, ang tao, when it comes to our distinction sa mundong ito, meron lamang dalawang ama ang tao. Ama niya ang demonyo na unconscious siya dahil hindi siya ligtas. Ama niya ang demonyo in a sense. Pero ang believer, ang ama niya ay ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi dapat talaga kasamang magpapartake ang unbeliever sa panahon ng communion. Why? Because they are not saved. Amen? So hindi natin pwedeng pagsamahin yun. Ngayon, malinaw na yon na tinuturo ng Biblia na ang Lord's Supper is not for the unbeliever. Kaya kung may invite tayo na hindi pa talaga mananampalataya, sasabihin agad natin pag natapat sa Lord's Supper natin, huwag ka muna magpapartake kasi this is the teaching of the Word of God. Intindihin mo muna yung sinasabi ng pastor. Ngayon, sabihin natin mananampalataya tayo ngayon. Ano ngayon dapat na maging attitude at character natin na tinuturo ng Biblia? Sa chapter 11 po, may binanggit po ang Word of God. If you want to open, as may proof, in 1 Corinthians 11:28. Ang sabi ng verse 28 ay ganito. Now listen carefully. Kaya dapat siyasatin ng tao. Ano yung tao rito? Mananampalataya na po. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. So, yung mananampalataya, sa banal na hapunan, kailangan niyang siyasatin ang kanyang sarili. Bakit kailangan niyang siyasatin? Look the consequence in verse 20. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang
sarili. Now, ano ba yung katawan ni Kristo? Ito ang nabayubay sa cross, ito ang dinaanan ng pagtikis ng kanyang cross, at yung katawan niya ngayon, ang siyang in-offer niya as substitute o kahalili natin. Na dapat tayo yung mapaparusahan sa impyerno, na dapat tayo yung maghihirap yung kaluluwa natin kapag namatay tayo sa impyerno, pag bumalik si Kristo, ang katawan natin ay magsasuffer sa impyerno. Yung katawan ni Kristo na yon, ang siyang umako ng ating kasalanan. That's why, ang ibig sabihin dito, every day, we should be Christ-centered. Ninaalala natin, bakit tayo nandito? Aalalahanin natin, si Kristo namatay sa cross. Inoffer niya yung kanyang katawan. Kaya kailangan mamuhay ako sa diwa ng kamatayan, ng ebanghelyo ni Kristo. Mamuhay ako araw-araw sa diwa ng pananampalataya kay Kristo. Well, malinaw na ang katawan din po ni Kristo dito sa lupa ay ang local church po natin. Malinaw po yan na sinasabi ng 1 Corinthians na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Iisa ang katawan ni Kristo. At ang church na ito, katawan po ito ni Kristo. At if we are not valued o binavalue ang church ng ating Panginoong Jesucristo, you should check yourself. Kailangan nating alalahanin. Ako ba ay totoong nagtapat kay Kristo? Kasi kung totoo tayo nagtatapat kay Kristo, we should live Christ-centered sa buhay natin. Inaalala natin ang kamatayan ni Kristo sa cross. At the same time, dahil ang katawan ni Kristo na kanyang kaharian ay ang local church, pinapahalagahan natin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang local church. Kaya nga ang punto natin dito, if I am serving the Lord, Jesus Christ is in heaven. Tama? Nandun siya nakaluklok sa kanan ng trono. Paano ko siya pinaglilingkuran? Pinaglilingkuran ko siya bilang pastor, distinctively, sa pamamagitan ng kanyang local church at ng ministry natin. Tama? Doon mo binavalue yung ginawa ni Kristo sa cross as a proof and as a result of your salvation kung bakit ka nandito sa lupa. You should value ang katawan ni Kristo dito sa lupa. Kaya nga, sabi ni Agustin, outside the church, there is no salvation. Why? If you are truly saved, what next? Ang bunga po nito ay ang pagiging kabahagi mo ng katawan ni Kristo. At asa ng katawan ni Kristo dito sa lupa? Nasa local church po niya. Amen? So sinasabi ngayon sa atin dito na sa panahon ng Lord's Supper, sinasabi natin, Lord, anak mo ako pero karapat-dapat ba ako na makibahagi ng banal na hapunan? At kapag ka nasiyasat mo yung sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo at na-realize mo, Lord, meron po akong kasalanan na ginawa ko. Meron akong mali na nagawa. Hindi ako namuhay ayon sa patuntunan ng iyong salita. That is the time to humble yourself to the Lord and ask forgiveness sa ating Panginoong Diyos. Nung sa ganon, maging karapat-dapat ka sa pagpapartake mo ng banal na hapunan. Ngayon, kung namumuhay ka publicly sa kasalanan, malino po yun na huwag kang magpartake ng banal na hapunan. Bakit? Kasi kahit humingi ka ng tawad kay Lord, kung yung kasalanan mo naman ay permanente pa ng meron ngayon, huwag ka pong magpartake ng banal na hapunan dahil niloloko mo lang yung sarili mo. Tama po ba? Ano ibig sabihin nun? Meron kang kasalanan na alam mo na violation sa salita ng Diyos. Hindi ka pa nakakawala doon. Alam mo yun Hindi kasama doon sa pinag-uusapan natin yung tapos, sinabi mo, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Kahit humingi ka ng tawad kay Lord, hindi ka makapakawala doon. Don't partake the Lord's Supper, the element of the Lord's Supper. Bakit? Kasi hindi ho totoong asking for forgiveness yun. Bakit? After you partake the Lord's Supper, the element of the Lord's Supper, andun ka pa rin sa kasalanan mo na yun. Ako nyo? Halimbawa, kung meron kang kalaguyo, tama? Tapos hindi mo na talagang sabihin, Lord, patawarin mo ako, may kalaguyo ako, papartake na ako ng Lord's Supper. Pero ang totoo, pabalik na naman, yun na naman din. Don't partake the Lord's Supper. Yun yung sinasabi ng Biblia, niloloko mo yung sarili mo. At hindi mo maloloko si Lord sabi ng Bible. So malinaw sa atin ngayon dito na kahit Kristiyano tayo, may tinuturo ang Biblia.
Kasi pag ginawa mo yon, hindi na nanakot ang Bible, hindi na nanakot ang Lord, may consequence. Ang sabi rito ay ito: sapagkat kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Verse 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So that's why, kailangan nating maintindihan ito, na hindi ho basta nakita nyo lang na may tinapay dito, may grape juice na nakalagay sa maliit na boting ganon, take na natin. Hindi ho basta ganun lang yon. Malinaw po dapat sa atin. Kaya, in my conclusion, ang sabi rito, malinaw. Sila na hindi talaga lumapit sa Diyos, na may bukal na puso, ay kumakain at humihingi ng paghatol sa kanilang sarili. So, maliwanag po mga kapatid, na the essence of the Lord's Supper, una, hindi ho literal na dugo at katawan ni Kristo yan. Pero, yung presensya ng Diyos ay nandyan sa banal na hapunan sa kanyang pagiging Diyos through His Holy Spirit and through His Word. Pangalawa, hindi po tayo dapat nagpapawalang bahala na sa pagpapartake natin ng banal na hapunan o ng Lord's Supper ay iniisip natin na okay lang na walang pagsisiyasat sa aking sarili. Una, kahit Kristiyano na tayo, alam natin sa sarili natin na nagkakasala tayo araw-araw at kailangan nating hihingi ng tawad yon. At kung meron ka sa isang sitwasyon na alam mo naman na kahit hihingi mo ng tawad ay hindi ka pa mapapatawad ng Lord dahil nakakulong ka pa doon, don't partake the Lord's Supper. And asking muna na ang Panginoon ay ma-deliver ka, mapalaya ka sa isang espesipikong kasalanan iyon. Amen? So ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, malinaw na ang Lord's Supper ay pagpapalago at pagpapakain sa ating spiritual na aspeto. At ang Ebanghelyo ni Kristo ay nasa banal na hapunan ng mga elementong ito, sapagkat ang tinutukoy ng tinapay ni Kristo ay ang kanyang katawan tumikis sa cross, at ang tinutukoy ng grape juice ay ang dugo ni Kristo na tumikis sa cross ng Kalbaryo na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Let us pray. Lord, salamat sa oras na ito, sa mga salita nyo na aming natanggap at aming napagbulay-bulayan at naaral sa Sunday School. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.